Hi, I'm Joseph Texon. I'm a production designer sa Binil, 2004 to 2008. Actually, may story behind it na medyo tragic siya, pero nag-start siya doon. Na-arrest ako noong 2008, September. Tapos, lagay ako sa prison for 4 years. During my time there, yung brother ko na fine arts, nakita na parang wala akong ginagawa doon or something, nakatambay lang ako sa loob ng prison. Binigyan niya lang ako ng paper, tapos sabi niya, mag-start ka kaya do something na parang like drawing or So, from there, na-enhance yung drawing ko, tapos binibigyan niya ako mga books eh. Binibigyan niya sa akin, tapos parang pinapabasa niya sa akin. Then from there, nakita ko yung mga artists, yung art world. Tapos, na-inspire ako to paint. So yun, nag-start ako, nag-drawing ako ng mga nakikita ko sa magazines. Yung mga kasama ko doon, dinadraw ko mga objects, mga ganyan. Tapos, yun nga, sabi ng kuya ko, try mo kaya mag-painting dyan. Pero nung una, bawal eh. Bawal ang brush doon eh. So ginawa namin, yung paint tsaka yung canvas, okay kasi allowed. Pero dahil bawal yung brush, gumawa kami ng parang secret pocket dun sa baonan ko. So may 2 brush lang ako dun. Kasi nga, ginagamit yata siya for, pwedeng gawing weapon eh. So dun, naging time ko almost sa a day, puro painting lang. Napaint ako ng mga mukha ng inmates. Na-inspire ako sa isang artist, international artist, na gumawa ng maraming portrait na black and white. Meron din gumawa nito eh, pero sa kanya naman siguro mga kaibigan niya yata, mga French na tao eh. Tapos ako naman naisip ko, why not mga mukha ng inmates. Actually, noong una, nawi-weirdoan sila sa akin eh, kasi parang yung time ko lahat nakafocus doon eh. Kasi ibang tao doon, parang kwentuhan lang ng kwentuhan, o kaya kung ano-ano ginagawa. Ako, lagi na ako nasa room, sinasara ko lang yung kwarto ko na maliit na yan, tapos pipaint lang ako siguro half a day. Tapos yung start pa, ginagawa ko, wala pa kasing camera nun eh. Hindi pa ako inaalaw eh. So, nagkabayad ako ng inmate ng isang pack ng Yossi. Basta mag-post ka lang sa akin ha, para wag ka naman gagalaw. Na-drawing kita. Tapos from there, nawi-weird doon sila kasi para saan yan? Parang kumikita ka ba dyan? Ano meron? Sa akin kasi outlet ko lang para mawala yung hassle na nandito ako. Alam mo yun? Parang at the same time, natutuwa rin naman siya na parang yes, magkaka-Yossi ako. At the same time, ano ba to? Parang, sabi ko sa kanila, parang pag pinaint ko kayo, makakalaya kayo. Kasi lalabas yung mukha mo, ibibigay ko sa driver, tapos para lalabas yan. Pero eventually, yun yung naging parang daily routine ko doon. So, na-practice ako na na-practice. Nung start, parang lang pastime lang. Pero nung nakita ko na medyo, okay to parang nakagawa ako ng ganito. Tapos alam kong talaga sa loob ko na parang, ito yung mga alam kong ako lang yung gumagawa ng ganito. So, tuloy-tuloy ko na rin eventually. 4 hours ng time ko sa prison, nawawala eh. So, napupunta dyan sa nagkakaroon ako sarili kong freedom eh. Parang ako nakakalabas dun eh. Alam mo yung feeling na parang wala na ako narinig na gulo-gulo niya dyan, bahala kayo lahat dyan. So, medyo freedom siya para sa akin. Nung nakita ng, ano ba tawag doon, jail warden, na ang dami ko nang gawa na parang mga siguro 10 or 20 na mukha. Nakita niya, natuwa siya. Sabi niya, okay yan parang gano'n. Tapos nakiusap ako na baka pwede picturean na lang yung inmate kasi ang hirap magbayad ng kung ano-ano dyan sa mga yan para lang mapapost ko, tapos ang tagal. Pumayag naman eventually. Pinipicturean nila, tapos ibigay sa akin yung photo, tapos yung brush inalaw na rin. Tapos tuloy-tuloy ako until nakagawa ako ng mga 100 plus inmates na portraits. Tapos, ano ba nangyari nun? So, everyday yun, ganun. Usually, depende sa kausap ko na gallery eh. Sila magsasabi na, baka pwede natin gawin tong series mo na to, ganun. Pero dahil nga yung sa atin naman, museum kasi, so, sabi mo, do whatever you want. So, sabi ko, well, back to tayo, from kung ano yung ginawa ko dati. Gusto ko talaga gawin kasi ito dati pa eh, which is, pinayagan niyo ako mag-show doon na parang kung anong gusto ko. Yun. Pinlaan ko to na parang gawin ko yung mga series na to. Or parang plano ko gumawa ng
retrospective ng lahat ng works ko from start to end from present ng career ko. Minsan kasi parang na-feel ko parang okay na to, ganun. Okay na to? Tapos parang tatabi ko na. Or minsan nga napagod lang ako, okay na to. Pero pagka malapit na usually yung show, titignan ko siya isa-isa ulit, tapos parang teka lang, last five niya, or lagyan ko nga ng ito. Kaya madalas din, medyo basa pa yung painting ko rin pag nandun na sa show. Which is maling trait yan, pero hindi naman nagbamatter kasi wala naman rules talaga sa... Bahala na yung gallery kung may inis or totoo lang. Mas maganda naman talaga kung tuyo talaga, pero ganoon ako. Pagka malapit na yung show ko dyan, naman 2 weeks before na show, na-inspect ko ulit yung mga gawa ko. Titignan ko kung okay na ba to talaga, tapos parang, uy, may na-miss out ako or something. Or medyo ang pangit pala sa camera, sa photo, na-erase ako. Yan lang. Lagi naman ako nakashot sa mga ganun. Parang kung may magsasabi, parang ba't ka nag-show dyan? Pakailan mo ba? Ganun na lang ako. Kasi gusto ko. I mean, yun dapat talaga eh. I mean, sino ba magsasabi? Ba't di kayo mag-painting kung gusto mo ba't tatanong ka pa? Diba? Parang ganun dapat yun. Minsan nagawa ko yun eh. Parang, di ko na mag-painting. Nagpapagawa. Diba? I mean, ang hirap eh. Hindi ko na pinapakinggan masyado yung ganun. I mean, na-criticize na ako ng sobrang lupit sa buhay ko. So parang, kung sa art lang din, hindi ko naman masyado kilala yun. Tsaka, hindi ko masyadong inaano sa heart ko yun. Well, hoping na magkakashow pa rin every year or group show sa Pilipinas muna. Kasi dati nag-show na rin ako abroad eh. Pero ngayon, mas nag-focus ako sa Pilipinas na lang muna. Kasi pareho lang eh. Totoo lang, basta may show lang, okay na. Kahit once a year, twice a year.